Gusto po yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Yun nga po ang problema eh. Kung paano po ang nakakasurvive dito. Pero hinihingi namin, hindi tayo naaabot ng pamahalaan. Hindi po kami naaabot ng tulong na nagagaling sa gobyerno natin. Wala ko kami nakasaloob. 2 taon na po ako rito, tapos na buwan na walang ikama. Paano po kami nakakapagtrabaho rito? So, nasaan po yung tulong na dumadaloy sa mga bawat mamamayang Pilipino na rin dito sa abroad? Kami mo po, mga pamilya ko namin sa Pilipinas. Hindi man po maniwala yung pamilya namin. Anong gagawin namin? Paano namin ipapaliwanag? Kayo po ba maniniwala na ang pamilya namin mabubuhay sa ganung katagal? Wala akong maniniwala eh. Wala akong kaming balak inisip na lumaban. Kumpanya o kahit sa pamahalaan namin, naghihintay lang po kami kung sino po pwedeng magkalakas loob na tutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Tumagal po kami ng ganong katagal dito sa pamamagitan na rin po ng mga samahan natin, mga Pilipino rito, ng mga samahan. Dumarating po rito sa ganitong katulad ng ginagawa ninyo. Kaya gusto po namin, kasama po kayo namin maiparating sa kinaukulan kung ano yung sinasabit namin dito. Karamihan sa amin, terminate pa. Sa edad na 50 pataas, terminate na po. Narito pa. 1 taon na pong nakatingga rito. Anong hinisintay ho namin? Awa na lang ng kung sinong tao na magkalakas loob para mabitbit po kami rito. Anong naramdaman nyo na hindi kayo kasali sa 26,000 na financial? Yun nga po ang hinahanap namin. Alam ho nyo, ang opinion ng pulo, marami hong nakakasama namin nakakarating doon. Dahil kahit pa paano po, dito sa kumpanya namin, pangilan-ngilan napapawirin po. Ang sagot ng pulo, hindi raw po kami kasama sa siyam na kumpanyang natutulungan ng gobyerno natin dito sa bansang Saudi Arabia. Kami po ba hindi rin Pilipino na umaasa ng kalinga ng kapwa namin? Sa Auger, sa Bin Laden, sa MMG, may mga miss hall sila. May mga miss hall naka-report sila. to. Naka-report ito dahil bago pa sila pagdating dito, bago sila makauwi, pinapirma na sila ng quit claim ng Totally polo. po, kami dito walang misol. Naniniwala po kayo, itong paikot namin dito, puro budiga ho ito, ng industrial to, budiga ng mga kakain. Namumulot lang ho kami sa gabi dyan para may makain kami. Gusto nyo makapatunayan, ilabas yung mga kinuha namin dyan, mga manok, babaho na. Ganun po kami nagsasakripisyo rito. Nasaan si Gerald, si Nestor? Hindi ba kayo binigyan ni sinisiran Gerald ng dala namin? 3 bisis na po kami nag-fill up ng Hindi. Kasi ang Patnubay pala yung nag-provide sa inyo ng pagkain. Opo. Inahati nyo na maayos. Opo. Kasi dito hinahati namin, no? Opo. Okay. Pati higaan nila dito, pagdating nila dito, higaan nila sahig. Mga 80 na siguro ka-foam na dala natin dito. Noong February pa yan. Hindi pwedeng sabihin na hindi nakarating sa polo dahil sila lahat ay binibigyan ng quit claim pagdating pa lang. At ang nakalagay sa quit claim, natanggap na nila lahat ng sahod. Yun daw ay requirement para sila makauwi. So, ito rin ay alam din ng polo sa pamagitan natin dahil may email tayo sa kanila. Alam ng POA, alam ng DOLE at ni-request natin sila na may pasama sa financial assistance. Subalit hanggang ngayon wala pa rin silang sagot. Sa 500 million na bigay ni Pangulong Duterte, hindi sila kasama. Pero kung tutuusin, mas matindi pa kanilang paghihirap dahil wala silang miss hall. Ang Auger may miss hall, Bin Laden may miss hall, ang MMG may miss hall. Nasirado lang ang Auger nang hindi na nakabayad sa catering. Pero for several months, ilan lang tayong nagbibigay sa kanila. Naabutan namin sila dito namumulot kasi na ito napaligiran to ng warehouse ng mga ano. Mga nasa 40 plus na po. Nakikira. Na po kami. Pero parang yung po iba, nag-resign na kasi hindi na rin nila kaya sa site, walang sweldo eh. Ay mahirap pong bumaba yung mga nasa site namin na totally wala pong hindi pa natatapos yung kontrata. Saka kabibitawan sa site pagtapos yung kontrata mo. Pag hindi ka nakatapos ng kontrata at bumaba ka rito, wala kang tatanggapin ni Singko. Paano po yun? Meron tayong Al-Harbi Jeddah, sina Tito Florcena at saka mga kasamahan sa Dubai. Madina, at saka Badar. Ako po galing ng Asir Region, between Albaha and Camis. Nagtrabaho po ako ng 2 years and 4 months, wala pong ikama, hindi rin yung ikama ko. Pero totally po, 9 years na ako sa kumpanya na ito. Wala po akong ikama, paano ko makalabas? May bigyan man sila pera sa akin, makadilinsya man ako ng pera para ipadala ng pating pamilya. Paano iulog sa bangko? Hindi naman po makapagulog sa bangko, wala kang ikama. Paano? Halos lahat kami po, wala na ikaw. Papel na lang po. At ang pinakamabigat pong hinanakit namin,
Pag pumunta ka sa pulo, wala kang, hindi pa binibigay ng kumpanya ang pira mo, pipirma ka sa pulo nang hindi mo pa tinatanggap ang pira mo. Ang nilalaman ng kasulatan ng pipirmahan mo, natanggap mo ng pira mo at saka wala kang reklamo, wala kang laban sa kumpanya, wala kang irereklamo kahit agency mo. Dito man o sa Pilipinas? Noong una po mga pumirma sa polo ng waiver na yung hindi ka po pwedeng magreklamo sa kumpanya at sa agency. Noong una pong sinabi doon, bakit yung pipirmahan yan? Hindi po pala natatanggap ang pera. Pero nung may mga sumunod na po, pirmahan nyo na yan, ibibigay din naman sa inyo ang pera. Yung po ang sinabi. Isa ang asawa ni Chit na si Adriel Onda sa daang-daang Pilipinong empleyado ng Mohammed Al Mujil Group o MMG na stranded sa iba't ibang lugar sa Saudi. Setyembre 2013 pa natapos ang kontrata ni Adriel pero hindi siya binigyan ng exit clearance ng kumpanya. Sa halip, patuloy pa siyang nagtrabaho ng 7 buwan kahit nabibinbin na ang kanyang sweldo at napaso na rin ang kanyang visa at ikama. Ang ikama o residence permit ay mahalaga lalo na sa mga dayuhan dahil ang sino mang wala nito ay maaaring makulong. Ang asawa ko po ay kasalukuyang nasa Jubail, Saudi Arabia. Siya po ay isang welder. Nag-file po kasi siya ng exit noong pong September ng 2013. So dapat po, October, nakauwi na po siya. Pero hindi po siya nakauwi at sa halip po, patuloy pa rin po siyang nagtrabaho kahit siya po ay wala ng visa. Wala na rin po, expired na po yung kanyang ikama. Patuloy pa rin po siyang nagtrabaho hanggang nito pong May ng 2014. Ang MMG na isang umano'y naluluging construction at maintenance company ay subcontractor ng isang malaking kumpanya ng langis sa Saudi. Ang sabi po, nagkaroon ng problema ang kumpanya, parang bumagsak yung kumpanya. At yung pong pagbagsak na yon, ang sinasabing dahilan, yung pong pag-uumpisa ng Saudization, kung saan po tinanggal na yung karamihan sa mga Pilipino na nagmamanage, pinalitan na po ng mga Arabo. Hindi po nagsasara, kumonti lang po yung mga projects. Pagkatapos po noon, doon na po nag-uumpisa, nadidelayed na po yung sweldo. Katulad ng asawa ni Chit, sa Jubail Camp 2 dinadala ang mga empleyado para doon maghintay kung kailan sila pauwiin. Sa mahigit 700 empleyado na nakatenga sa Jubail Camp 2, mahigit sa 500 dito ay mga Pilipino. May mga Pilipino ding naghihintay na makauwi sa 2 pang kampo sa siyudad ng Yanbu. Sana po ay makauwi na kami ng agaran. Yung isang taon po namin kontrata ay naabot na po ng 3 taon. Ako po ay humingi ng tulong dito sa ating gobyerno na si Pangulong Noyoy at Vice President Jujubay Binay na pare po lamang ay kami ay tulungan dahil po sa kami po ay gusto na pong mag-siuwi kaming lahat. Dito po, marami po dito, mga kasama namin, halos po ay 1 taon na po, ay hindi pa po nakaka-uwi, pero exit na po yun. Ang ikama po, expired na. Ang visa po, wala na. Hindi na po namin malaman kung ano po ang aming gagawin. Umaasa po kami sa inyong mga aksyon. Marami pong salamat. Namatay yung tatay ko August 13. Kaya ngayon po hindi po nakaka-uwi. Gusto ko lang po sana makauwi sa amin para makita ko kung isang dali yung tatay ko. Ang sabi po ng company, pag nagpa-follow up po sila, basta maghintay lang daw po kasi ipopost naman daw po doon sa bulletin board yung mga pangalan ng uuwi. So, ganun lang po. Wala pong sinasabing dahilan kung bakit hindi pa makauwi. Sakali namang pala rin mabigyan ng plane ticket, hindi naman tiyak kung maibibigay din ang kulang sa kanilang sweldo at ang kanilang end of service pay o retirement pay. So, doon po may agreement po na within 6 months dapat po may ipadala na. Pero po, ipapadala na po yung kanilang mga yung benefits, saka po yung may iwan na sweldo. Pero unfortunately po, meron po ako nakausap nandito na po sa Pilipinas. Dapat po nag-umpisa May, ipapadala na unti-unti yung kano. Pero wala po silang natatanggap hanggang ngayon. Sa husband ko po wala. Wala pa pong offer kahit ano. Mahigit 4 na buwan nang naghihintay sa kampo ang asawa ni Chit. Sa ngayon daw ay napapakain pa ng MMG ang mga stranded na empleyado doon. Ang kalaban po nila doon, homesick. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, gustong-gusto ko nang makauwi. Ako'y inip na. Po yung sa araw-araw na ginawa nila doon, anong gagawin? Kakain, tutulog. Hirap po nung sitwasyon. Nag-iingat din po dahil syempre po mahirap po kung sa gano'n na nga pong sitwasyon, makukulong pa sila.
Si Chit ay isa sa mga aktibong naglalakad dito sa Pilipinas ng kaso ng kanyang asawa at ng iba pang stranded na Pilipinong trabahador ng MMG. Lumapit na sila sa Philippine Overseas Employment Administration Hulyo ng taong ito at nangako si POEA Chief Hans Kakdak na kakausapin niya ang Saudi Ministry of Labor. Pero 2 buwan na ay wala pang update ang POEA tungkol dito. Gayunman, simula noong Hulyo ay isinailalim na ng POEA sa preventive suspension ang MMG. Inilagay rin ito sa watchlist, ibig sabihin hindi na pwede magpadala ng manggagawang Pilipino sa MMG. Nahaharap sa disciplinary action ng MMG dahil sa paglabag ng mga regulasyon ng POEA. Kabilang na dito ang hindi pagpapasweldo sa kanilang mga empleyado. Samantala, ang presidente ng isa sa 4 na recruitment agencies na si Joseph Macas ng RRJM ay nangakong pupunta sa Saudi ngayong Setyembre upang tignan ang kalagayan ng mga Pilipinong stranded sa MMG camps. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Association, nakikipag-meeting daw ang labor attaché ng bansa na si Attorney Alejandro Padaen sa management ng MMG para maibigay na ang sweldo at benepisyo ng mga Pilipino. Maliban dito ay wala pa ring magandang update hinggil sa problema. Lumalabas na ang ginagawa ng MMG ay patagalin ang pagpapali sa mga empleyado upang kapag ang mga ito ay nainip na, ay kukunin na lang ang alok nitong tiket pauwi ng bansa at hindi dala ang buo nilang sahod at benepisyo. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.